Masayang araw, mga ka-PL. Na-fact-check ng ABS-CBN ang pinsan ni The Junior, mga ka-PL, na si Jose Manuel Romualdez dahil po doon sa sinabi niya na, teka lang, wala namang head of state na inimbita si President Donald Trump sa kanyang inauguration. O eto, mga kababayan, basahin ko po sa inyo patunay na marami pong inimbitahan ng mga presidente si Donald Trump maliban po kay The Junior. Mabuti pa si Tatay Digong, mga kababayan, at baka pati si BP Inday Sara abay maiimbitahan pa. Pero si Bangag, tablado, mga kababayan, dahil di umano ang dahilan ni Donald Trump kaya hindi niya iniimbita si The Junior kasi hindi siya totoong elected official. Kundi, nang daya lang di umano ito noong nakaraang halalan, kaya siya nanalo. O eto po, mga kababayan, ang sabi ng ABS-CBN. Nako, teka, ABS-CBN, bakit nagpa-fact check na kayo sa mga tauhan ni The Junior? Parang medyo kumakambyo na kayo Parang napapansin na siguro ninyo na tagilid na si The Junior, kaya ngayon parang bumabalik-was na kayo o bumabaliktad na kayo. Mantakin ho ninyo, mga kababayan, ABS-CBN po ang kauna-unahang nag-fact check sa mga tauhan ni The Junior o appointee ni The Junior, lalong-lalo na, eto, pinsan pa, mga kababayan. O eto ho, ang sabi ng ABS-CBN, ilagay ko ho dyan. Eto ho, hindi totoong, walang inimbitahang world leaders o world leader sa inauguration ni Trump. So, yung sinabi po ni Jose Manuel Romualdez na insan, insan, minikos-mikos mo kami. Insan ni The Junior, pawang kasinungalingan, mga kababayan. Pagtatanggol na lang po ito kay The Junior, siyempre, para wag po mapahiya yung kanyang insan. Insan, minikos-mikos mo. Pero lumabas din ang totoo na ikaw ay nagsisinungaling para pagtakpan ang kahihiyan ng insan mong Bangag. O eto pa, mga kababayan, yung mismong sinabi po ni Jose Manuel Romualdez, as a matter of policy, no head of state is invited since the 18th. Obo, antindi mo yung boy. Alam na alam mo pangyayari. No head of state has been invited to the U.S. President inauguration. Antindi mo Dami mong alam Grabe ka makapalusot. Para lang huwag mapahiya yung insan mo. Paano ngayon ito? Lumabas ang katotohanan, di budol-budol ka rin. Minekos-mekos mo taong bayan. Maliwanag to na balita, mga kababayan. Hindi po gumagawa ng fake news dito ang ABS-CBN. Fact check nga kapag pinact-check mo, itatama nila yung maling sinabi ng isang tao. Ito, bilang paliwanag sa kung bakit hindi dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ni US President Donald Trump. Ayan. Ito na po. Ito pa. Nauna nang naiulat noong December 2024. December 2024 na nagpaabot ng imbitasyon si US President-elect Donald Trump kina Chinese President Xi Jinping, Argentinian President Javier Milei,
At Salvadoran President Nayib Bukele upang dumalo sa kanyang inauguration sa Enero 20, 2025, mga kababayan. May mga president na po pala na inimbitahan si Donald Trump noong Disyembre pa lamang, matapos pa lamang ang halalan nung siya manalo na sa kanyang kandidatura sa pagka-presidente. Nag-imbita na kaagad si Donald Trump, at baka isa na ho dito si Tatay Digong na naimbitahan, mga kababayan. Dahil po doon sa video, ipinakita ko ho sa inyo na sabi ni Tatay Digong, may plano akong papuntahin ba yun, o imbitahan. Yan. At ang masakit dito sa dibdib, mga kababayan, sa kasamaang palad dito sa mga bangag, baka pag naimbitahan pa si Inday Sara, si Kokak, pagwawala na yan sa inggit. Teka, bakit si Inday Sara? Ako ang first lady. Gano'n. Gitera yan New Yorker yan, gitera yan ito pa. Ngunit, itinuturing ito na hindi pangkaraniwan at totoong wala pang pangulo mula sa ibang bansa ang dumalo sa inaugurasyon sa Pangulo ng US. Itinuturing lang. Kundi, hindi po totoo. Ika nga, parang ganun. Itinuturing lang. Pero ang katotohanan, talaga namang merong iniimbita na mga head of state, mga kababayan. Maliwanag ho dito. Desyembre pa lang 2024, nagkaroon na po ng imbitasyon kay Xi Jinping at saka doon sa mga ibang pangulo ng ibang bansa para sa inaugurasyon ni Donald Trump. Maliwanag ho yan. Kaya yung sinasabi ng insan ni Da Junior, mga kababayan, pawang kasinungalingan yan. Kinakailangan niya magsinungaling para mapagtakpan ang kahihiyan ng kanyang insan. Nagmekos-mekos. Sabi ko naman sa inyo, mga animal kayo walang maitatago. Lahat lalabas at lalabas. Malalaman at malalaman ng taong bayan ang katotohanan. Ano kayo ngayon? Jose Manuel Romualdez, pahiyang-pahiya ka dito. Dito sa sinabi ng ABS-CBN, antindi fact check talaga ang nakalagay, mga kababayan. Itinama yung kanyang mali na sinabi. Naturingan naturingang misleading, mga kababayan. Nagpapakalat ka ng baling balita, kuya, para lang wag mapahiya yung insan mo. Ito po ang sinabi ni Atty. Glenn Chong tungkol ho dito sa pag-fact check ng ABS-CBN kay Jose Manuel Romualdez. Ilagay ko na rin dyan. Nakakahiya ang mandaraya. Sino mandaraya? Walang iba kundi si Da Junior, mga kababayan, ayon dito kay Atty. Glenn Chong, na matagal niya lang sinasabing nandaya nga ito noong nakaraang halalan. Gamit ang kanyang second cousin. Ito nga si Romualdez, second cousin po ito ni Da Junior. Marcos Jr. is trying to justify the fact na hindi siya invited sa inauguration ni US President Donald Trump. Something he, or rather his scheming butod wife, is dying hard to get. Hindi talaga iimbitahan ni Trump si Marcos Jr. dahil alam nito na nandaya si Marcos Jr. sa halalan noong 2022, mga kababayan. May alam na pala ni Donald Trump na niluto nila yung halalan noong nakaraang eleksyon noong nakaraang
halalan, mga kababayan. Mortal na kalaban ni Trump ang mga election cheats tulad ni Marcos Jr. Ayun. Who else informed President Donald Trump? Ba't di lang ko magsaba? Nako, merong nakapagsabi kay Donald Trump, mga kababayan. Pero hindi lang daw po sasabihin ni Attorney Glenn Chong. Sa Bisaya, di lang ko magsaba. Ayan. Ayun. Kaya hindi inimbita ni Donald Trump si Jr. Baka dahil doon sa dahilang ng daya si Jr. noong nakaraang halalan, mga kababayan. Para kay Donald Trump, hindi totoong elected official si Jr. Kundi, kumbaga sa prutas, hinog ito sa pilit. Hindi pa pwedeng kainin, pero hinog sa pilit, ayun, kinain na lang, pero maasim. Manggang dilaw, pero pag kinain mo, sobrang asim, kailangan mo mag-asin. Parang ganun si Jr., mga kababayan. Kaya para kay Donald Trump, hindi ka imbitado. Hindi ka kasama. Doon ako sa mga presidenteng totoong halal ng taong bayan sa kanilang bansa. Katulad ni Pangulong Duterte na iimbitahan ni Donald Trump, mga kababayan. At baka lang si VP Inday Sara. Kaya lalong sasakit ang loob ni Bangag at ni Kokak. Ganon na rin si Tambalos-Los, mga kababayan, kapag ka naroon na si Inday sa inaugurasyon. Pikat. Ganon. Mamimikat na lang si Inday. Pikat. Ayos! Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.